Pag ho mahihirap, libre mo na lahat yan. Charity ward ka, di ba? Doon ka sa common ward. Opo, libre. Pero ikaw na middle income earner, ikaw na nagbibigay ng contribution mo na mas malaki sa pangkaraniwan, ang gusto nila, magpa-confine ka, doon ka sa ward. Ma-confine para ka makakuha ng malaking benepisyo sa PhilHealth mo. Magdusa ka pag na-confine ka, tsaka namin babayaran ang bill mo. Makatarungan ba yun? Meron nung kaming case study rin ngayon. Opo, na-confine siya sa PGH. Inoperahan siya, mga kapatid. Matagal-tagal po ang kanyang recovery sa Baga. PGH po ang kanyang ospital. Alright. Ang total bill niya ay halos din po 700,000 piso. Siya po ay 20 taon na miyembro ng PhilHealth. Ang binabawas sa kanya na PhilHealth contribution ay 2,050.77 pesos sa kada buwan. Middle class ito, baby girl, ha? Magtataka kayo, ang laki ng contribution ninyo. Meron nga po ang contribution, mga kapatid, ay umaabot sa halagang higit na 4,000 piso sa bawat buwan na PhilHealth contribution. Kung ikaw ay kukuha ng private HMO, pwede ka na makakuha niyan eh. Kasi kapag yan ay times 12 na, 60,000 na po ito halos eh. Yan pwede mo nang bayaran yan sa isang pribadong healthcare provider. Pero hindi, nag-PhilHealth ka. Ito po yung ating case study, ha. Ang total na bill sa PGH ay 700,000 pesos. Mahigit. Ang kanyang binabayaran na contribution ay 2,050 sa bawat buwan. Alam niyo kung magkano lang po yung PhilHealth na benepisyo? 9,600 pesos. Yung isa po namin case study sa Philippine Heart Center, 27,000 pesos. Ano ang paliwanag ng PhilHealth nung nagreklamo ka sa PhilHealth? Kasi pag kinuwenta mo yung kanyang contribution for the past 20 years at yun na ibinayad niya doon sa isang pribadong health insurance company, baka po nakalibre pa siya eh. Eh bakit? Kasi private room ka sa PGH. Yun po yun. Hindi ho natin tinatanggi na tama po kapag ho mahihirap, libre mo na lahat yan. Charity ward ka, di ba? Doon ka sa common ward. Opo, libre. No balance billing. Yes, of course. Kasi nga po, pero ikaw na middle income earner, ikaw na nagbibigay ng contribution mo na mas malaki sa pangkaraniwan, ang gusto nila, magpa-confine ka, inuubo-ubo ka na, masama ng pakiramdam mo, may cancer ka na, ooperahan ka sa kidney, sa liver, o sa puso mo, gusto nila, doon ka sa ward. Ma-confine para ka makakuha ng malaking benepisyo sa PhilHealth mo. Makatarungan ba yun? Gusto nila, pag ako na-confine sa PGH, doon ako kasama ng ilang pa pong nahihirapan sa init ng panahon. At kapag kapaligiran ko na hindi ako komportable, hindi natin minamaliit yun kasi nga po, may ganun naman talaga eh. Pero ikaw na middle income earner na nag-aambag sa PhilHealth, ang gusto nila, magdusa ka pag na-confine ka, tsaka namin babayaran ang bill mo. Unfair naman. Tayo yung naghulog. Bawal tayo magpa-aircon ng room? Ganon? Hindi ho, yan talaga. Kailangan para mailibre lahat? Sa ward ka, kakwarto? Doon ka sa charity ward. Ay, Yes. nagdadalawang isip ngayon lahat ng naghuhulog ng 2,900 per month sa PhilHealth. Aba, ewan ko po. Tanungin yung taga-PhilHealth. Ganon? Ganon po ba Kapag yun? may private room ka, iba na ang komputasyon sa iyo, regardless Mas kung liliit magkano. yung magiging coverage? Eh, nakita mo, si Dinmel mismo, di ba nagreklamo sa, naalala mo, yung sa kanyang COVID? Magkano lang ang na-refund sa kanya ng PhilHealth? Kasi nga private room ka eh. Ganon Yan yun? ang prinsipyo po nito. Kaya nga, there's really something wrong with this health insurer natin, mga kapatid. There's really something wrong with the way matagal they na may manage problema our dyan. money, with the way they manage our resources. There's something terribly wrong. And it's about time, ito ang maganda pagkakataon, opportune time to correct this error.